Dumako naman po tayo ngayon sa alphabetic knowledge o pagkilala sa mga letra at tunog. Atin naman pong talakayin ngayon kung paano iuugnay ang mga tunog o ponema sa mga letra o titik o ang tinatawag na alphabetic knowledge. Ang wikang Filipino ay may regular o mababaw na ortografiya. Basahin po natin ito. Filipino has a regular or shallow orthography. It is a near one-to-one correspondence with letters almost always representing a sound in the language. Sa madaling salita, may tuwirang ugnayan ang mga letra at mga tunog sa wikang Filipino. Sa napakaraming pagkakataon, ang bawat letra sa ating wika ay kumakatawan sa isang tunog. Dahil dito, mas madali para sa mga batang matutong magbasa sa Filipino kumpara sa mga wikang may mas komplikadong sistema ng pagsulat, tulad ng Ingles. Halimbawa, sa wikang Filipino, ang letrang B ay laging may tunog na B, gaya sa bata. Ang letrang A ay laging may tunog na A, gaya sa aso. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang kamalayan sa tunog bilang unang hakbang sa pagbasa. Kapag nauunawaan na ng bata na ang bawat salita ay binubuo ng mga tunog o ponema, maaari na natin silang turuang iugnay ang mga tunog na ito sa mga letra. Halimbawa, ang salitang aso ay binubuo ng tatlong tunog o ponema. A, S, O. Kapag alam na ng bata ang mga tunog na ito, maaari na siyang turuang iugnay ang bawat tunog sa tamang letra. Tunog A, letra A. Tunog S, letra S. Tunog O, letra O. Kapag pinagsama-sama ang mga letrang ito, mabubuo ang salitang aso. A, S, O ang mga tunog at letrang A, S, O naman ang mga letra o titik. Dito umuunlad ang kakayahan ng bata na magbasa sa pag-unawa na ang mga tunog ay may katumbas na letra. Paano ba natin ituturo ang mga letra o titik sa bata? Marami pong iba't ibang paraan. Ito po ang mga gawain na pwede ninyong gawin kasama ng inyong mga batang nagsisimula pa lamang matuto. Una, ituro ang tunog at pangalan ng letra. Halimbawa, ito ang letrang M. Ang tunog nito ay gaya sa salitang mama. Sabihin nga natin, M, mama. Sa ganitong paraan, natututo ang bata na iugnay ang letra sa parehong pangalan at tunog nito. Ikalawa, gumamit ng pamilyar na salita bilang halimbawa. Mas madali po para sa ating mga bata na matutuhan ng isang letra kapag narinig niya ito sa kilalang salita. Halimbawa, letra A, tunog A, halimbawa, aso. Letra B, tunog B, halimbawa, bola. Letra K, tunog K, halimbawa, kabayo. Ikatlo, gamitin ang multi-sensory approach para hindi lamang basta nakaupo ang bata. Alam naman po natin kung ano ang nangyayari kapag pinaupo natin ang ating mga anak ng matagal. Naku, medyo nagiging malikot po sila. Kasi hindi pa naman sila sanay na manatili sa iisang lugar ng matagal. Kaya naman sa pagtuturo ng mga letra, gamitin natin ang pandinig, paningin at paggalaw para mas maging masaya at epektibo ang pagkatuto. Narito po ang ilang mga gawain.
Tignan ang letra at iugnay sa mga tunog gamit ang mga flashcards. Awitin o sabihin ng tunog habang gumagalaw o sumasayaw. Isulat ang letra sa hangin gamit ang daliri. Air writing po ang tawag doon. Kulayan o iguhit sa papel ang letra. Gamitin ang clay o Play-Doh sa pagbubuo ng letra. Gamitin ang magaspang na materyales tulad ng buhangin o asin para mas maramdaman nila ang hugis ng letra. Maglakad sa ibabaw ng mga ginupit na letrang papel. Kapag naririnig, nakikita at nararamdaman ng bata ang letra, mas mabilis at mas matibay itong maalala. Ang multisensory na pagkatuto ay hindi lamang po masaya, kundi mas tumatagal sa isip at katawan ng bata. Ika-4, maglaro po kasama ng inyong bata gamit ang mga tunog at letra. Gamitin ang mga simpleng sandali sa araw-araw bilang pagkakataon para magsanay ng phonemic awareness at alphabetic knowledge. Habang kumakain, naglalakad o naghihintay sa biyahe, subukan po ninyong tanungin ang inyong bata. Halimbawa, Bunso, anong tunog ang naririnig mo sa simula ng salitang gatas? Tamang sagot, G. Ano naman ang letra na may tunog na G? Tamang sagot, G. Sa ganitong paraan po, natural na natututo ang bata. Walang pressure, puro saya at may koneksyon sa tunay na buhay. Walang makapapalit sa oras na ginugugol ng magulang sa paglalaro at pagkatuto kasama ang kanilang anak. Ito po ang mga sandaling hindi lang nagtuturo ng letra at tunog, kundi nagpapalalim din ng pagmamahalan, tiwala at ugnayan sa pagitan ng magulang at anak. Magbalik tanaw po tayo. Upang masanay ang bata sa pag-ugnay ng mga letra at tunog, tandaan ang mga hakbang na ito. Ituro ang tunog at pangalan ng letra, gumamit ng pamilyar na salita, gumamit ng multisensory approach, maglaro at magsanay araw-araw, at higit sa lahat, huwag madaliin. Ang mahalaga ay malinaw, masaya at malalim ang pagkatuto ng bata sa bawat tunog at titik.